Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong salita. Samahan niyo po kami at tulungan niyo po kami, Panginoon, upang mabuksan ang aming puso, isip at mata, nawa makakita kami ng maluwalhating, makalangin na bagay na inihanda niyo po para sa amin. Hanggang sa itong nakaraan linggo, na idaos po namin ang Bible Seminar sa tulong at gabayin mo, Panginoon, at may bagong naligtas at yung mga kapatiran ay nabinigyan din po ng pagkakataon na mapuno ng biyaya ng Diyos. Nawa yung mga bagong naligtas sa nakaraan Bible Seminar ay lumago sa pamamagitan ng tulong at gabay mo sa loob ng iglesia. Kung meron po dito na yung mga hindi pa naligtas, maawa kayo sa kanila at bigyan niyo po sila ng pusong hanap upang makinig, upang maligtas sa pamamagitan ng salita ng Ebanghelyo. Sa umagang ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Okay, so mayroon pong mga bakante dito sa harap na upuan, kaya kung wala pong kasamang bata, mas maganda po dito lang sa upuhan yung mga nasa likod, yung mga kabataan. So kung may kasamang bata, pwede na po doon sa likod, pero kung walang ibang kasamang bata, so pwede din po sa harap na lang. Nakikita nyo ako sa screen, di ba? Pero hindi ko kayo nakikita pag malayo na kayo. So, buksan po natin ang ating Biblia, Revelation chapter 13, Apocalypse chapter 13. So, Apocalypse chapter 13. So, magmula verse 1 hanggang verse 9, Apocalypse chapter 13, magmula verse 1 hanggang verse 9. Magsalitan po tayo sa pagbabasa. Ito. So, medyo mahaba. Tandahan po ninyo, pagbasa po tayo sabay-sabay, daan-daan at malakas. Huwag po kayo mabilis tumakbo. Daan-daan po tayo, sabay-sabay. Ako po muna. Ang nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat, may 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kalapastanganan. At isa sa mga ulo nito ay parang pinatay. Unit ang sugat nito na ikinamamamatay ay gumaling. At ang buong lupa ay namamangha sumunod sa halimaw. Verse 5,
ang halimaw ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. At pinahintulutan siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Ipinahintulot din sa kanya na makipagdigma sa mga banal at sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. Verse 9, sabay-sabay po natin itong basahin. Kung ang sino man ay may pandinig ay makinig. So, Revelation chapter 13 po ay madalas po pinag-aralan po natin sa Bible seminar. So, tama po ba? Pero sa Bible seminar po, dahil hindi sapat po yung oras, kaya tungkol lamang sa 666. Yun lang po yung pinag-usapan po sa Bible seminar. Kaya ngayon po, ito yung buong chapter, Revelation chapter 13 ay pag-aralan po natin. Kung may pagkakataon, so isasama po yung mga mahalagang topic sa Bible seminar. Isasama po yung mga topic sa Bible seminar sa araw ng linggo sa sermon para malaman po natin ng mas detalyado kung ano ba yung meaning sa Apokalipsis. Kasi po yung mga Apokalipsis po, mahirap talaga maintindihan. Kasi maraming mga illustration. Di ba, halimbawa dito, may halimaw. Anong ibig sabihin ng halimaw? May sungay. Anong meaning ng sungay? Tapos dagat. Mga dragon. Anong meaning ng dragon? Tapos, anong meaning ng aklat ng buhay ng kordero? So, maraming mga simbolo ay nakasulat sa Biblia. Pero napakahalaga po yung meaning ng bawat simbolo na nakasulat sa Apokalipsis. Kaya, so hanggat maaari, isa-isa yung pag-isipan po natin. Chapter 13 verse 1, nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo. At sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema. At sa kanyang mga ulo ay may pangalan ng kalapastanganan. So, may halimaw, yung beast, okay, from the sea. Okay. Yung dagat po, madalas po, yung meaning ng dagat sa Biblia ay mundong ito. Kasi dagat po lagi may alon, di ba? Yung dagat. Ganun din po yung dagat, yung mundong ito sa libutan, katulad ng dagat, lagi may alon. Isang halimaw, umahon sa dagat. Yung halimaw po ito ay Antichrist. Antichrist. Okay. So, lahat po ng mga ginawa ng Diyos ay ginagaya ni Satanas. Ang ginawa ng Diyos, yun po ang ginagaya naman ni Satanas. Kaya, lilitaw po sa mundong ito isang Antichrist. So, para iligaw yung mga kaluluwa. So, tungkol sa 10 sungay, 7 ulo, mga next time na lang pag-usapan po natin. Anong ibig sabihin ng 10 ulo at 10 sungay at 7 ulo? Dahil may connection po sa storya sa Daniel. Verse 2,
At ang halimaw na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang mga paa gaya ng sa oso, ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. Binigyan din ng dragon ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang trono at dakilang kapamahalan. So, halimaw, beast, sino ito? Okay. Katulad ng isang leopardo. Mabangis na hayop, di ba? Mabangis na hayop, leopardo. At kanyang paa, kagaya ng oso, paa ng oso, yung bear. Ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. So, mahirap ma-imagine. Okay? Leopardo, oso, yung leon. So, i-combination. Anong iniisip, anong pumapasok sa isip niyo? Leopardo, oso, leon. So, para maintindihan din po natin ito, so kailangan malaman yung Daniel. So, yung sa Old Testament. So, i-dragon po, ibinigay dito ng dragon ang kanyang kapangyarihan. So, yung dragon, ito muna, pag-isipan po natin kung ano pa ang dragon. Chapter 12, verse 9, Apocalypse chapter 12, verse 9, tingnan natin kung ano po ang dragon. Apocalypse chapter 12, verse 9. At itinapon ng malaking dragon ang matandang ahas at tinatawag na Diablo at Satanas. Ano po yung dragon? So, dragon po ay Diablo at Satanas. Itinapon ang malaking dragon. So, kailan po itinapon yung dragon na ito? Yung una sa lahat, yung si Satanas po ay angel. Sa una, nilikha siya ng Diyos bilang angel. Pero itinapon po siya bago nilikha ng Diyos ang tao. So, bago matatag ang salibutang ito, so nakaroon po ng rebelde ng isang angel laban sa Diyos, siya ay itinapon sa lupang ito, ay naging Satanas, Diablo. Okay. So, dito po, ang mandaraya sa buong salibutan. Ito po yung trabaho nila. Ano po yung trabaho ng Diablo? Mandaraya sa buong salibutan. Bakit po maraming tao ay naliligaw sa lupang ito? Bakit po maraming tao naliligaw? Bakit maraming tao ay nadadaya? Okay? Dahil sa dragon, dahil sa Satanas. Kumikilos po si Satanas. So, dapat natin malaman po, si Satanas ay kumikilos. Okay? Paano siya kumikilos? Nakita niyo po ba si Satanas? Nakita niyo po ba dragon? May sungay? Pero kumikilos si Satanas sa pamamagitan ng lahat ng mga magagandang bagay. Ginagamit po ni Satanas lahat ng mga magagandang bagay, masasarap na bagay sa mundong ito. Yung gadget, isa sa mga gamit ni Satanas. YouTube, mga Facebook, yung mga Mobile Legend, isa sa mga sandata ni Diablo. So, kailangan po natin malaman. Yung spiritual na bagay, katulad ni angel, yung mga Satanas, hindi po natin nakikita. Hindi po natin nakikita. Kaya maraming tao ay naliligaw at nadadaya. Samantalang hindi po nila alam kung bakit. Kung bakit naliligaw sila. Okay? Dahil kumikilos si Satanas. Sa puso, sa mundo, okay. Kalaban siya talaga, kalaban. So, tapos, mandaraya sa buong salibutan, siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapon kasama niya. Kaya, dragon,
matandang ahas. Bakit po ahas? Okay. Sa Eden Garden, halaman na ng Eden, di ba ginamit ni Satanas si ahas? Kaya matandang ahas, matanda na siya. Okay? Matanda na. Ilang taon po yung edad ni ahas na ito? Alam niyo po ba? Yung creation, magmula ngayon, halos 6,000 years ago. Around 6,000 years ago yung creation. Kaya matanda na, dragon. Alam niyo Satanas kung paano madaya yung mga tao. Alam niyo Satanas kung ano ang mabisang sandata para matisot tayo. Minsan ginagamit niya pera. Yung pera po, mabisang sandata po yan. Ginagamit ni Satanas ngayon yung pera. Kaya maraming tao po ay naliligaw dahil sa pera. Okay? Saka yung babae, lalaki, okay? Yung mga bisyo. Alam ni Satanas kung saan po tayo madaling matitisot. Okay? Meron po siyang maraming sandata. Okay? Meron po siyang maraming sandata. Minsan, ito ginagamit niya. Minsan, okay. Pero alam po niya na malapit na siya matapos. Malapit na siya maitapon sa impyerno. Kaya sa ngayon po, mas malakas yung pakilos ni Satanas. Okay? Ngayon po. Balik po tayo sa chapter 13. So, dito po, pansinin po ninyo, ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan. Kanino po? Kay Halimaw, yung Antichrist. Okay? Parang ibinigay ng Diyos yung kapangyarihan kay Jesus. Okay? Ginagaya po ni Satanas. Isang Antichrist ay lilitaw sa mundong ito, tapos ibibigay ni Satanas sa kanya yung kapangyarihan. Kaya, isang Antichrist po ay gagawa siya ng mga malalaking himala, mga miracle. Verse 3, ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, unit ang sugat nito ay ikinamatay, ang sugat nito na ikinamamatay ay gumaling, at ang buong lupa na mamangang sumunod sa halimaw. Okay? Katulad po ng ginawa ni Jesus, di ba? Namatay si Jesus at binuhay siya muli, gagayahin din po ni Satanas. Isang ulo ay parang pinatay, pero yung sugat nito na ikinamamatay ay gumaling. Kaya yung buong salibutan ay magtataka at susunod sa halimaw na ito. Verse 5, ang halimaw ay binigyan din ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan at pinahintulutang siyang gumamit ng kapangyarihan sa loob ng 42 buwan. Okay? So, meron din po yung period dito. Kailan po siya lilitaw sa mundong ito? Ilan buwan po? Ilan buwan? 42. 42? Okay. So ito, unang pagdating ni Jesus, first coming. Okay? First coming of Jesus. Namatay siya sa cross, tapos binuhay siya muli sa mga patay, umakyat siya sa langit, tapos babalik siya. Ito po yung second coming. First coming, second coming, ito po yung parang dalawang poste ng history, yung kasaysayan ng mundong ito.
Yung pinakamahalagang poste itong dalawa. First coming of Jesus and second coming of Jesus. Nasaan po tayo ngayon? Malapit po tayo dito. Okay? Sa kanyang second coming. Okay? Kasi po nakikita po natin yung mga signs ng last day. Okay? COVID-19, isa sa mga signs. Okay? COVID-19. So, darating pa. Hindi po ito tapos. Okay? Kasi po sa mga yung prayer po ng maraming tao, di ba? Yung panalangin po nila, sana matapos yung COVID. Sana matapos yung COVID. Pero sorry to say, may darating pa, mas matindi. Kahit ganun pa man yung ating prayer ng maraming tao, sana maging okay na yung sitwasyon ito. Sana bumalik po tayo sa dating panahon, pero hindi po darating ganung panahon. Pagulo na pagulo. Pahirap na pahirap. Anong gagawin nyo? Bakit po ganon? Dahil yun talaga yung plano ng Diyos. Yun po yung senaryo na itinakta ng Diyos. Yun po yung plano ng Diyos. Kaya kailangan po natin mag-isip ng mabuti kung ano ang mas tamang prayer. Pag sinasabi po natin sa Diyos, Panginoon, sana matapos itong COVID. Anong sasabihin ng Diyos sa atin? Anak, iba yung plano ko. Mali yung prayer mo. Dapat, iligtas po yung mga mahal mo sa buhay dahil malapit na katapusan. Malapit na katapusan ng mundong ito, kaya magmadali ka mag-evangelize. Sa halip ng mag-pray ka na sana matapos yung COVID. Yun po yung plano ng Diyos. Second coming. Pagkatapos, na ito po yung, kaya pagbalik po niya, anong mangyari? Rapture. Rapture po ang mangyari. Rapture? Okay, rapture. So, ano po yung rapture? Kukunin po niya yung mga Kristiyano. So, rapture. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay kukunin niya. Dahil yung mundong ito dadaan sa matinding kapikatian. Okay? Magulo, mahirap. Kaya kukunin ng Diyos yung mga anak niya. Parang bago bumaha sa panahon ni Noe, bago bumaha yung sa panahon ni Noe, anong inihanda ng Diyos? Anong ibinigay ng Diyos sa kanila? Barko. Okay? Para i-separate. Yung mga naniniwala, yung mga nagsisisi at naniniwala ay pumasok sa barko. Yung mga ayaw pumasok sa barko sa labas. Yung mga tao sa loob ng barko, yung mga tao sa labas ng barko, separate. Tapos, dumating yung baha, ihiwalay po sila. Ganun po ang mangyayari sa rapture. So, mula po dito, okay, 7 years of tribulation. 7 years. Okay? So, hindi ko po ipaliwanag ng masyadong detalya do, kasi mahirap. Ito lang po, pantandaan po ninyo, 7 years of tribulation, 7 taon na kapikatian. Pero ano po sa Biblia kanina? 42. 42, ibig sabihin, dalawang bahagi. Yung 7 years of tribulation ay binubuo ng dalawang bahagi. First 3.5 years. And second, 3.5 years. Ito po. Ang Revelation chapter 13, Apocalypse chapter 13 ay mangyari dito. Kaya dito po, lilitaw po yung Antichrist. Antichrist. Okay? Dito po sa gitna ng 7 years, sa gitna, lilitaw po siya. Tapos, sa loob ng 3.5 years, makokontrol po siya sa buong mundo. Yun po ang nakasulat sa Biblia. Okay? Naintindihan po ba? Sa gitna ng 7 years of tribulation, okay,
Lilitaw po isang halimaw, Antichrist, tapos makokontrol po siya sa buong mundo sa pamamagitan ng 666. Okay? Dito po, kukunin tayo. No? After 3.5 years dito. Verse 7, verse 6 po, verse 6. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos. Kalapastanganan, di ba? Ulit-ulit, kalapastanganan, blasphemy, blasphemy, kalapastanganan. Anong kalapastanganan? Okay? Ibinuka yan yung kanyang bibig upang magsalita ng mga kalapastanganan sa Diyos. Upang lapastanganin ang kanyang pangalan at ang kanyang tahanan, gayon din ang mga naninirahan sa langit. Verse 7, at ipinahintulot din sa kanya ng makipagdigma sa mga banal at sila ay lupigin. Binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bayan, wika at bansa. So, pansinin po ninyo, binigyan siya ng kapangyarihan sa bawat angkan, bawat lihi, bawat lahi, angkan, bawat bayan, bawat wika, bawat bansa. Anong ibig sabihin? Buong mundo. Okay. Hindi lamang mga ilang bansa, buong mundo. So, makaroon po siya ng kapangyarihan. So, verse 8 po, verse 8. At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasula sa aklat ng buhay ng Kordero na pinaslang buhat na itatak ang salibutan. So, lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Lahat. Bakit po? Yung mga ligtas na Christian, wala na dito. Kinuha na. Kaya yung mga natitira sa lupa ay sasamba sila sa halimaw. Lahat na yung kanyang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So, nabanggit po natin ito, di ba? So, alam po natin, aklat ng buhay, the book of life. Yung pangalan po ng lahat ng Kristiyano ay nakasulat sa book of life. Pumunta po tayo sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 para may idea po tayo tungkol sa yung blasphemy. 2 Thessalonica chapter 2 verse 4. So, magmula verse 1, babasahin ko po. 2 Thessalonica, chapter 2, verse 1. Ngayon, hinihiling namin sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagdating ng ating Panginoon Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya. Na huwag kayong madaling matinak sa inyong pag-isip o huwag din naman mabagabak sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin, na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. So, ito po yung sulat ni Apostle Pablo sa mga Thessalonica Church. Ang ibig niyang sabihin sa Thessalonica Church, kapatiran, huwag kayong
mag-alala, huwag kayong mapagabak. Dahil maraming bulaang propeta sa panahon ni Apostol Pablo ay nagsulat ng mga kung malapit na dumating si Jesus, dapat iwanan mo yung trabaho, hindi na kailangan mag-aral, hindi na kailangan magtrabaho. Kaya magulo. Ginugulo po ng mga bulaang propeta yung mga tao sa panahon nila. Kaya, sinabi po ni Apostol Pablo sa kanila, so huwag kayong madaya ng ganong mga bulaang propeta. May senaryo kung ano ang maunang mangyari, kung kailan darating si Jesus. Yung second coming of Jesus ay 100% sure na mangyayari. Dahil nakasulat sa Biblia. Ang mahalaga, kailan yun? Kailan? Hindi ba mahalagang tanong yan? Kailan? Okay. Kasi pag bumisita po ako, kung meron pa akong plano na bibisita sa bahay ninyo, brother, sister, pwede ba bibisitain ka? Pwede ba bumisita ko sa iyo? Oh, sige po. Yung unang tanong mo sa akin, kailan po, kailan? Anong oras? Kailan po? Bakit po yung tanong mo sa akin, una, kailan? Para maging handa. Baka may lakad ako. Okay? Para maging handa sa visitation. Ganun din po. Nakasulat sa Biblia, babalik si Jesus, second coming. 100%. Ang mahalagang tanong, kailan? Okay? Kaya sabi dito, verse 3, huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito ay hindi darating malibang maunang maganap ang patalikot. Ang mahayagang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. Ito ay Antichrist. Okay? Antichrist. Bago dumating si Jesus, yung Antichrist, yung preparation. Okay? Siya ay sumasalungat at mataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pa siya ay nauupo sa templo ng Diyos at ipinahahayag ang kanyang sarili na Diyos. Ito po ay kalapastanganan. Ito po yung blasphemy. Saan daw siya maupo? Saan daw po siya maupo? Sa templo ng Diyos. Ngayon po, meron po ba templo ng Diyos o wala pa? Wala pa ngayon. Sa Jerusalem po, isang padre lang po nasa Jerusalem. Kasi unang templo ni Solomon, nagiba. Itinayo po nila pangalawang templo, nagiba. Yung pangatlong templo sa panahon ni Jesus, itinayo sa yung Herod, pero nagiba naman sa Roma. So isang padre lang natitira sa Jerusalem. Pero sabi dito, maupo yung Antichrist sa templo ng Diyos. Sa ngayon, wala pa templo ng Diyos. Kaya dapat magtayo muna ng templo sa Jerusalem. Pero may balita na meron po silang plano na magtayo ng templo. Israel po, may plano na sila na magtayo ng templo. Okay. Anong ibig sabihin yun? Okay. Pagka tayo po yung templo ng Diyos, yung Antichrist ay maupo doon sa templo, sasabihin po niya, ako ang Diyos. Sambahin mo ako. Antichrist. Okay? Balik po tayo sa Revelation.
chapter 13, verse 8. So, anong uri ng aklat po ito? So, lahat na ang pangalan na hindi nakasula sa aklat ng buhay ng kordero ay sasamba sa halimaw, di ba? Sasamba sa halimaw. The Book of Life. The Book of Life. Anong uri ng book ito? Revelation chapter 20, 21. Chapter 21, Revelation. Chapter 20, verse 11. Revelation chapter 20, verse 11. Magmula verse 11, babasahin ko po. Nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit tumakas sa kanyang harapan at walang nagtakpuan lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, mga dakila, mga hamag nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ang mga patay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. So, nakita niyo po ba? Book of Life. The Book of Life, aklat ng buhay. Kung hindi nakasulat po dito yung pangalan mo, ay mawala. Tingnan po natin sa verse 15. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang sino mang hindi natakpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. The Book of Life. Okay? Yung pangalan po ba ninyo nakasulat sa Book of Life? Okay? Mahalagang checkpoint. Lahat po ng mga taong ligtas, yung kanilang pangalan na inakasulat na sa Book of Life. Okay? Noong naligtas po kayo. Okay? Pero yung mga hindi pa naligtas, yung kanilang pangalan ay wala dito, maiwan sila sa rapture, sasamba sila sa halimaw, tapos itatapon sa lawa ng apoy. Yun po ang Book of Life. Chapter 21, verse 27. Chapter 21, verse 27. So, ganun din po. Hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sinumang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan, kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Kordero. Sino po ito, kordero? Si Jesus. Okay. Yung kordero na pinaslang sa cross. Okay. Yung mga naniniwala sa dugo ni Jesus, yung mga naligtas sa pamamagitan ng banal na dugo ng kordero ng Diyos. Di ba narito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng salibutan? Kordero si Jesus. Kordero ng Diyos. Nag-alis ng kasalanan sa salibutan at namatay sa cross. Lahat ng mga makasalanan ay natubos sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Kaya yung mga naniniwala, yung mga nagtitiwala sa dugo ni Jesus, yung kanilang pangalan ay nakasulat sa Book of Life ng kordero. So, balik po tayo sa chapter 13. Chapter 13.
verse 13. Chapter 13, verse 13, babasahin ko po. Ito ay gumagawa ng mga dakilang tanda, pati na ang pagpapababa ng apoy sa lupa mula sa langit sa paningin ng mga tao. At nadadaya nito ang mga naninirahan sa lupa dahil sa mga tanda na pinahintulutang gawin nito sa paningin ng halimaw. At sinasabi sa mga naninirahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng halimaw na sinugutan ng tabag-unit na buhay. Verse 15, at ito ay pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita. Okay. Isang larawan ng halimaw, okay? Hiningahan ni Satanas. Kaya yung larawan ng halimaw ay makapagsalita. Okay? Kaya, so, magmula po dito, unti-unti, may idea dito kung ano ang ginagamit ni Antichrist. Okay? Sa huling panahon, sa ating panahon, ano po yung gagamitin ni Antichrist? So, computer, di ba? Internet. So, artificial intelligence ngayon, di ba? AI, mga big data. Alam niyo po ba, yung mga data mo, kung ano ang may algorithm, ginagamit ni AI algorithm, alam niya kung ano ang gusto mo. Alam niya kung anong design gusto mo. Kung anong uri ng sports, kung anong uri ng design, o kung sino gusto mo, alam niya. Meron na siyang lahat ng data. Okay. Yung AI ngayon po, so dahil matalino siya. Kaya, so, ngayon po, may robot, may AI na makapagsalita. Okay? Yun ang gagamitin ni Antichrist. Okay? So, panoorin po natin isang video clips. So, ito po yung nangyari sa Japan. Diba, Japan po ay sobrang daming mga Diyos-Diyosan. Okay? Isang robot ay sinasamba nila. Robot ay sinasamba nila. So, nakakatakot. Okay? Pero yung tao po ngayon ay yung mga self AI, dumadami po, yung self AI. Hindi sila totoo, nasa internet lang. AI. Maraming follower. Alam niyo po ba? Maraming follower. Okay. Tapos yung mga Diyos-Diyosa, yung mga robot nagsasalita, ginagaya po ng robot yung mga ginagawa ng tao. Okay? So chapter 16 po, chapter 16. Kaya pag lumitaw na po yung Antichrist, tapos uupo siya sa templo ng Diyos sa Jerusalem,
Makokontrol siya sa buong mundong ito. Bawat wika, angkan, yung bayan, bansa ay susunod sa kanya. One world government. Kaya ngayon po, paano po yung takbo ng mundong ito? Di ba yung takbo ng mundong ito ay patungo sa one world government. Dati mga iba-iba yung government. Pero ngayon po, hindi po ma-solutional ng bawat government yung kanilang problema. Yung nuclear bomb, yung mga virus, yung pandemya, paano ma-solution para malutas ng isang government. Kaya, United Nation, one world government. So, para makaroon ng solution sa global problema. Verse 16, at lahat, ang hamag at dakila, mayayaman ang mga dukha, ang mga malaya, mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanan, kamay o sa noo. Okay? 2,000 years ago, sino po ang nakasulat ng itong Apocalypse? So, Apostle Juan, nagsulat ito. Di ba? Apostle Juan, nagsulat ito. Kailan po? Kailan? So ngayon, 2021 year. Si Juan, dito siya, 90. AD 90 si Juan. Ngayon, 2021, ilang taon po ang nakalipas? Halos 2,000, di ba? 1,900. Sinulat po ni Juan sa panahon niya, lahat ng tao sa buong mundong ito, lahat ay tatanggap daw ng tatak, ng sign sa kanan kamay o sa noo. Lahat. Mayaman, dukha. Pareho, lahat. Yung malaya, alipin, lahat. Lahat ng bansa, lahat ng wika, lahat ng lahi, tatanggap ng tanda sa kanilang kanan, kamay o sa noo. Paano masabi niya sa panahon niya? Sa panahon po ito, yung sistema ng ekonomiya ay barter system. Wala pang computer dito, wala pang internet dito, okay. Wala pang GCash, okay. Wala pang cash system dito. Yung barter lang. May ista ako, may bigas ka, exchange. May ista ako, magsasaka ka, exchange. Yun lang po yung sistema dito sa ekonomiya. Pero sabi ni Apostol Juan, lahat ng tao ay tatanggap ng tanda sa kanan kamay o sa noo. Amazing. Okay? Hindi po ito Biblia, hindi po ito sulat ng tao. Okay? Ito po yung sulat ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang mangyari. Ipinakita ng Diyos kay Juan ano ang magiging future. Ang ginawa ni Apostle Juan, sulat lang sulat. Verse 17, upang walang sino mang makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Okay? Transaction system. Di ba? Buy and sell. Hindi pwede buy and sell kung walang marka ito. Okay. Kailan po ito nangyari? Sa ating panahon po ito, sa ating panahon. So, pandirin po natin. When Elias Brotberger goes to work, he doesn't need ID. And he doesn't need money. In fact, much of what he needs to get through the day is hidden right there, just below the surface, in his hand. You like to touch it? Yeah. Yeah? Oh, weird. Yeah, it's like a grain of rice. Yeah, a grain of rice.
Embedded in his hand is a microchip that serves as his keys, his ID, and his wallet. Yeah, it's all in chip, so I use it like to get around the building. Buy snacks. Yeah, exactly. Let's buy some snacks. Exactly. So I can't open it. No. Okay. So what I need to do is I need to first blip my chip, and it will log me in, and from there I get access to the fridge. Popular TV shows like Black Mirror have imagined chips as part of a dystopian future. Install ingrain procedure with local anesthetic and you're good to go. In Sweden, the microchips are already here. The microchip implants use the same technology that's in contactless credit cards. Which have made cash pretty much obsolete in Sweden. No cash. At this tech fair, a chipping event for those on the cutting edge, merging their hands with this new technology. I thought it would be fun, right? The process is simple and swift. A pinch of the skin, and in a matter of seconds, the chip is inserted. The transformation is complete. As for the pain, I barely felt it. but even in this nation of early adopters, not everyone is racing to get chipped. Feel less human. I will feel like a robot. I mean, it's so much more data can go into this, when it's in your body. There's no central registry tracking how many people are chipped, but biohacker Hannes Wellblood estimates between 5 and 10,000. In the future, So, ito po yung sinasabi po natin, remarkable, amazing prophecy. Okay? Siguro maraming beses nakita niyo po ito sa Bible seminar. Pero pag uwi sa bahay, pag bumalik sa trabaho, parang kalimutan na. Kahit nakikita po natin, kahit may idea po tayo kung ano ang nangyayari sa mundong ito, may idea na po tayo. Pero pag umuwi sa bahay, parang wala na. Pag bumalik sa trabaho, ganun pa rin. Nag-focus lang sa mga makalupang bagay. Okay? Kung ganun, mawala ba ito? Yung mga nakasulat sa Biblia ay mawala? Hindi po. Mag-isip po kayo ng mabuti kung ano po ang wisdom. Yung takbo ng mundong ito ay daan-daan ay patungo ayon po sa Biblia. Okay? Lahat po ng mga nakasulat sa Biblia ay nangyayari slowly ngayon. Slowly. Kahit naniniwala ka man o hindi. Okay? Ay, ayaw ko maniwala. Mas mahalaga sa akin yung trabaho. Mas mahalaga sa akin yung mga pag-aaral. Mas mahalaga sa akin yung mga family ko. Yung pagkain, yung trabaho, yung mga maayos na buhay sa mundong ito. Masaya. Mas gusto kong masaya. Ganun pa man, yung mundong ito ay tumatakbo ayon sa Biblia. At time will come, lahat po ng mga warning sa Biblia ay matutupad. Anong gagawin mo? Ay, hindi ko alam yun. Pwede masabi natin, hindi ko alam? Nalaman mo na. Narinig mo lang ngayon. May idea po kayo. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, alam na natin. Hindi pwede nating masabi na hindi ko alam. Kailangan po natin mag-decide kung ano ang gagawin ko. Okay? Yun po yung purpose, bakit ipinakita ng Diyos kay Juan itong vision. Ito po yung vision sa panahon niya. Ganito mangyari sa future. Vision. Nung nakita po ni Juan yung vision galing po sa Biblia, doon po siya may idea, doon po siya mag-isip, doon po siya mabinigyan ng mission. Ito yung gagawin ko. Dahil, ito yung mangyayari, ito yung gagawin ko. Yan po yung wisdom, di ba? Wisdom. Kaya yung mga
mga elementary o high school pataas dito, pag narinig po ninyo ganitong bagay, tumitibok yung puso. Ala, nangyayari na. Anong gagawin ko? Paano yung pamilya ko? Okay. Yung mga kapatiran dito na hindi pa sure yung salvation, tumitibok naman. Tumitibok. Okay. Ay, hindi pa ako sure. Hindi ako ready. Okay. Kaya ako muna dapat maging sure. Okay. Verse 18 po, kailangan dito ang karunungan, ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Okay? Ito po yung conclusion ng itong chapter 13. 666. Okay? Bilangin mo. Okay? Halimaw. So, ito po yung, 'di ba? Ito po yung changes ng ekonomiya, 'di ba? Yesterday, yung cash, okay? Ngayon, credit card. So tomorrow, anong gagamitin? Yung katawan, yung science, biotechnology. 'Di ba? Ganan kamay sa noo, 'di ba? Yung body. Kaya ito po yung biotechnology. Gagamitin po yung biotechnology. Okay? Yung katawan mismo ay magiging password. Doon po itatanim yung chips. Okay? Sa kanan kamay, kung walang kanan kamay, saan po? Sa noo. Kung walang noo. So, kung walang noo, hindi na kailangan kasi patay na siya. So, pumili kayo kung saan gusto mo. Saan po gusto mo? Sa kanan kamay o sa noo? Mag-isip kayo. Yung mga Kristiyano po ay wala na, di ba? Sa panahon po ito, yung Kristiyano ay wala na, kinuha na. Ay, dito pangit, dito na lang. Siguro, mag-iisip po sila, magpipili sila kung saan nilalagay. Hindi pwede kaliwa. Hindi pwede sa likod. Kasi transaction ito, di ba? Dapat madali ma-assess. Okay. No, maraming mga credit card ngayon, dumadami. Pero ngayon po, yung cashless society, di ba? Cashless society. Ito po ay 666. Okay? Yung scanning. Pero ngayon po, di ba? Mata. Sa lahat ng mga made in Philippines, so barcode number 480. Ito po yung nation number of Philippines. 480. Yung Korea po, 880. May tatlong number dito sa una, sa gitna, sa dulo. Ito po yung tinatawag na 666 barcode system. Na-invento po ito ng IBM Computer Company. Invento po ito ng IBM. Pero i-open ito para magamit free. Okay? Kaya lahat ng mga bansa ay ginagamit po itong barcode system. 666. So, panoorin din po natin isa pang video clips.
So many questions about this, Robin and Michael. Good morning. We asked a lot of them. This is the first American company to ever try this. 1 week from today, many of the employees, including the CEO, will voluntarily have the microchips implanted into their bodies. And they're calling it, I'm not kidding here, a chips and salsa party. Oh. This morning, like a scene straight out of 007. So you can keep an eye on me? Employees at one Wisconsin tech company, 3 Square Market, willingly making that fantasy a reality, implanting their own bodies with microchip. Do you think this is the future? It is the future, and we look at this as being responsible. Todd Westby is the owner of 3 Square Market. By next week, at least 50 of his 80 employees have signed up to become bionic, using what's called a RFID transponder in a microchip meant to make the workplace experience faster and more efficient. So when you have the chip, you're just going to hold it up here and all those same options will come up? The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger by a licensed piercer. It's a big needle, though. I've been pierced with bigger. The company offered me the opportunity to get chipped, and I agreed. One more big deep breath in, and exhale. Not too bad, huh? Not too bad. Yeah, just a pinch. Yeah. 3. May tao, di ba, natakot magpa-turok, di ba? Kaya sa una, ayaw nila magpabaksin. Pero habang dumadami po yung mga pastrikto yung mga maraming bagay, maraming bawal. Kung walang vaccine, hindi ka pumasok sa mall, hindi ka sumakay sa mga transportation, sasakyan. Kung wala kang vaccine, hindi ka makabili ng bigas. Kung wala kang vaccine, hindi ka makabili ng gamot. Anong gagawin mo? Magpabaksin o hindi? Magpabaksin. Walang ibang paraan, walang magagawa. Kasi hindi ka makakabili ng mga grocery. Kung gano'n. Ito po yung isang practice. Ito po yung isang sample practice. Okay. Convenience, in a lot of ways, convenience. Really eliminating what I have to carry in my pockets. Employee Tony Dana says the chip will be used for basic tasks like getting in and out of the building, logging onto his computer, and buying snacks in the break. Imagine being able to travel without a passport or worry about losing it. You just hold your hand up and all the documentation comes. So, pumunta po tayo sa 2 Pedro chapter 3. Verse 4. 2 Pedro chapter 3. Verse 1, babasahin ko po. Mga minamahal, ito ngayon ang ikalawang sulat na isinusulat ko sa inyo. At sa dalawang ito ay ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Okay. Sinabi ni Apostol Pedro, isinusulat ko itong dalawa, unang Pedro, pangalawang Pedro. Okay? Reminder ito, reminder. Yung pagpapaalala sa iyo, reminder ito. Para gumising ka, gumising. Ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip. Dahil natutulog po sila sa mga makalupang bagay. Natutulog sila mga alalahanin sa buhay, yung mga kabalisahan sa buhay. Anong mabubuhay ako sa mundong ito, yung kanilang isip ay nasa mundo lamang. Hindi sila tumitingin sa makalangin na bagay, kaya ginigising ni Apostol Pedro sila, gising mo. Tumingin ka sa taas. Itaas mo yung mata mo, itaas. Verse 2,
na dapat ninyong maalala ang mga salitang ipinahayag nung una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na sa mga huling araw, darating ang mga manlilibak. At manlilibak na lumalakat ayon sa kanilang sariling mga pangnanasa. Ito po yung ayon, ngayon po ito. Darating yung araw, yung mga sa huling araw, darating ang mga manlilibak. So, ano po yung meaning ng manlilibak? Manlilibak, lumalakat ayon sa kanilang sariling pangnanasa. Pagdating sa mga words of God, salvation, mga bagong langit, bagong lupa, plano ng Diyos, walang pakialam. Ang gusto lang nila maging masaya. Okay? Ang gusto lang nila maging masaya. Okay? Alam natin kung anong kailangan para maging masaya. Para maging masaya, kailangan kaibigan, kailangan pera, kailangan bahay, kailangan trabaho. Sariling pangnanasa. Manlilibag, lumalakat ayon sa kanilang sariling pangnanasa. Kung gustong gawin, yun lang ginagawa. Huling araw. Anong sabi nila? Anong sasabi nila? Na magsasabi na saan ang pangako ng kanyang pagdating. Hindi sila naniniwala na saan yung second coming, kailan. Wala silang pakialam sa ganong mga bagay. Nasaan yung pangako ng kanyang pagdating? Nasaan yung mga hindi pa matagal na nasabi yung Jesus coming, matagal na, pero wala pa. Nagiging manhid yung kanilang isip. Sapagkat buhat pa ng mamatay ang ating mga ninuno, nananatili ang lahat ng mga bagay sa dati nilang kalagayan mula pa nung simula ng paglalang. Diba may warning tayo, verse 7? Uni sa pamamagitan ng ganun ding salita ang kasalukuyan langit at lupa at iniingatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghuhukom at sa paglipol sa masasamang tao. Yung second judgment. Hindi po sa tubig, kundi po sa apoy. Second judgment. Verse 9, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalan itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi, repentance. Ito po yung gusto ng Diyos mangyari. Ito po yung gusto ng Diyos mangyari. Sa mata ng mga tao, mabagal. Okay? End of the world, matagal na sinasabi. Pero wala pa. Pero yung panahon po ito ay, sa panahon na ito, ano po yung ginagawa ng Diyos? Naghihintay siya. Matyaga siya, naghihintay. Hanggang maligtas ang mahal mo sa buhay. Hinihintay po ng Diyos. Ano po yung hinihintay? Yung mahal natin sa buhay, una, hinihintay niya hanggang maligtas ako. Salamat, di ba? Salamat. Hinihintay niya, lalo po, nandito na po yung mga naligtas last Bible seminar. Mga 2 days ago, last Friday, gospel session, na-save. Okay. So, swerte po yung swerte. Kung bumalik si Jesus last week, paano sila naligtas? Okay. Napakaswerte po yan. Hinihintay ng Diyos. Hinihintay ng Diyos. Okay.
Pero darating po yung araw ng paghuhukom. Verse 10. Uni, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawa na roon ay masusunog. Ito po yung mangyayari. Tingnan niyo po, ngunit darating yung araw ng Panginoon. Gaya ng isang magnanakaw. Anong ibig sabihin, magnanakaw? Bigla. Sa araw na hindi natin inaasahan. Akala ko mamaya, akala ko hindi ngayon. Pero sa araw na hindi po natin inaasahan, bigla darating, parang magnanakaw siya. Araw ng Panginoon. Darating. Ngayon, malapit na po. Malapit. Hindi ba ninyo napapansin? Hindi ba ninyo nakikita na malapit na? Ano pa yung plano mo? Ano ang gusto mong mangyari sa buhay? Ano pa yung plano mo sa buhay? Sa ganitong panahon, nakikita po natin kung nasaan po tayo ngayon sa plano ng Diyos. Ito po yung vision. Reminder po ito. Ginigising po tayo ng Diyos para makita natin kung ano ang mas mahalagang bagay. Okay? Yung sangkap, matutupok sa apoy. Sangkap. Ano po yung sangkap? Sangkap po ay element. Sangkap. Lahat ng mga bagay, di ba, binubuo ng elements. Okay? Matutunaw. Okay? Sa init. Matutunaw sa init. Masusunog. Sa panahon po ni Pedro, Apostle Pedro, anong uri ng apoy ginagamit nila noon? Sa panahon ni Pedro, yung mga pangluto lang, di ba? Pangluto. Yun lang ginagamit, nakikita po nila. Kaya mahirap po nila maintindihan paano masusunog yung lupa, paano matutupog yung mga sangkap. Yung langit daw, di ba, langit ay maglalaho. Paano ito? Yung langit, kalangitan, maglalaho kasabay ng malakas na ingay. Sa panahon po ni Pedro, hindi po ito naintindihan. Pero sa ating panahon, alam po natin ano ito. Ito yung nangyayari pag sumabog yung nuclear bomba. Nuclear bomba. Yung kalangitan parang maglalaho kasabay ng malakas na ingay at init. So, panuloy po natin isang Standing by. Message follows. That's a GCS execution from the president. I agree. My message valid also. Step 1, launch keys inserted. Roger. Let's enable the missiles. Program select switch. Enable. Flood all. LFO. Unlock code inserted. Stand by. Unlock codes inserted. Enable switch. Enable. It's enabled. Coordinate. Enable command. Yes, this is us. We're doing all call enable. Thank you. Key turn on my mark. Standing by. 5, 4.
So, ito po ay yung kalangitan maglalaho kasabay ng malakas na ingay. Okay? Tapos yung mga sangkap ay matutupok sa init. Ito po ito. Yung video clips ay parang pelikula lang, di ba? Parang pelikula lang. Pero ito po, yung Biblia, pelikula po ba ito? Yung nasa Biblia? Hindi po ito pelikula. Okay. Hindi po ito script ng isang sine. Okay? Ito po yung senaryo ng Diyos. Mangyayari ito. Okay. Unit, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. Kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Okay. Verse 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Okay. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa iyo? Okay. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa iyo? Ito po yung question ng Diyos. Ganito ang mangyayari. Ang mahalagang tanong, anong gagawin mo? Okay. Malaking challenge po ito sa ating lahat. Anong uri ng pagkatao ang nararapat? Ano ang tamang buhay? Ano ang dapat gawin? Ano ang dapat natin isipin? Ano ang dapat unahin natin? Okay. Sa ganitong panahon. Verse 12, na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyap ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Unit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Okay? Ito po yung pangako ng Diyos. Ito po yung promise ng Diyos. Yung bagong langit, bagong lupa. Okay? Buhay na walang hanggan doon sa bagong langit, bagong lupa na kasama ng Diyos magpakailanman. Yun po ang plano ng Diyos. Uulitin ko po, yung plano ng Diyos, hindi po magandang buhay dito. Yung buhay, yung mundong ito ay masusunok. Okay? Kasi 'di ba, pag puno na yung basurahan, anong gagawin? Pag puno na yung basurahan, anong gagawin? Sinusunog natin yung basura, 'di ba? Yung mundong ito ay masusunog, mapupuksa, okay? Magugunaw ang mundong ito. Kaya wag po natin ilagay yung pag-asa mo dito sa lupa. Okay? Dahil mawala ito. Ang parang baraks lang ito. Pagkatapos, pag mabuho na yung pag naka-ready na po yung tao na makakapasok sa langit, yun po yung pinaka-project ng Diyos. Yun po yung pinaka-mahalagang project ng Diyos, yung construction. Kung napuno na po yung number ng mga tao papasok sa langit,
tatapusin ng Diyos yung history. I-close ng Diyos yung history. Tapos, lipat bahay. Lipat bahay. Bagong langit, bagong lupa. Okay? Nasaan po ba yung pag-asa mo? Saan po ba kayo umaasa? Umaasa po ba kayo sa mga anak? Umaasa po ba kayo sa mga trabaho? O pamilya lamang? Ganun po hanggang ngayon. Ganun po yung dati. Ganun po dati. Pero alam na natin na ang Diyos ay kung ano ang plano meron ang Diyos. Yung bagong langit, bagong lupa ay inihahanda ng Diyos para sa akin, para sa mga mahal ko sa buhay. Dapat isama natin sila doon. Kailangan po natin isama sila doon sa bagong langit, bagong lupa. Verse 14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo ay naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo ay kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Okay? Walang dungis, walang kapintasan. Holy life. Bilang isang Kristiyano po, di ba alam po natin na marami pa tayong kulang, tapos hindi pa banal, hindi pa malinis yung ating pamumuhay. Yung salvation ay libre. Biyaya, sa biyaya ng Diyos. Salvation ay sa biyaya ng Diyos. Pantay-pantay sa lahat. Pero yung gantimpala, saka yung reward, ay hindi po pantay-pantay. Ayon sa ating ginagawa ngayon. Yun po ang yung ating target, yun po yung vision po natin. Kapag ligtas na po tayo, ano po yung susunod na vision po natin? Yun po yung pinaka-purpose ng buhay natin sa lupa. Okay? Yung mga hindi pa ligtas na tao, yung pinakamahalaga sa kanila ay salvation. Dapat maligtas sila. Yun po yung pinakamahalaga. Para sa mga taong ligtas, ano po yung kasunod na vision? Ano po yung next, yung purpose sa buhay? Ligtas na ako. Yung next po ay para sa kaligtasan ng mahal sa buhay, tapos gantimpala na ibibigay ng Diyos sa akin. Verse 18 po, ito po yung huling talata sa 2 Pedro, verse 18. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw na walang hanggang. Amen. So, ito po yung ending message. Okay? Lumago kayo sa biyaya. Lumago kayo sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung pagkakilala, yun po ang mahalaga. Pagkakilala, relation sa Diyos. Relation. Kaya ngayon po, pinag-aralan po natin tungkol sa Apocalypse chapter 13. So, kung may pagkakataon po, mga mahalagang topic sa Apocalypse ay pag-aralan po natin. Okay? Para mas malinaw po sa ating yung vision sa Biblia. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng pagkakataon. Nakita po namin sa Biblia kung ano ang plano ng Diyos at kalooban ng Panginoon. Nawa, lumakat kami ayon sa inyong maluwalhating plano at layunin sa buhay namin.
Yung mga kapatiran po dito na yumuyuko sa inyong harapan, na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok at kahirapan sa kanilang buhay, hawakan niyo po yung kanilang puso at isipan at tulungan niyo po sila at gabayan upang lumago kaming lahat sa biyaya at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.